Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Sa mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, spiritual healer din sila guys. So if you want to check them out. Jing Tarot Reader, search mo na lang sa Facebook. Ako, pwede ka magpa-personal reading din sa akin. Madam, space P, as in princess, and then lagyan mo na lang din ng space pa sa dulo pag isa-search mo siya sa Facebook. Follow mo ako dyan sa aming Facebook page. Diyan ka pwedeng mag-inquire sa mga admins ko na mag-a-assist sa'yo for personal reading, astrological, palm reading, at tarot reading. Tapos ang aming TikTok, Unipri, UNIPRI, dyan ka pwede mag-avail ng mga products na available sa amin, such as Evil Eyes. So yeah, let's start. Libra. Three of Swords. Nine of Cups. Wait lang guys, i-focus natin. Ayan. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi ha. Sana mag-comment ka sa pinaka-video na ito. Person mo, kunin na rin natin yung energy niya. Love reading, pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Pag hindi, ibigay mo sa iba ang reading na ito. May mga next reading pa naman tayo. Kung ayaw mo ng way ng pag-read ko, pwede ka namang mag-next video. The Hierophant, ito major arcana. The Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Energies lang yan guys, ay mga binabanggit ko. Justice card is here at the bottom of the deck. Nakakita tayo ng disappointments dito pagdating sa maybe relationship or connection na meron ka. Like, parang may mga bagay na nasayang or panahon na nasayang sa'yo. Parang, yung iba sa inyo pwedeng nasasabi, you could be married with the person. Kasi nakakita tayo ng marriage dito with the Justice card eh. This is legal matter. So, pwedeng you could be married with someone na parang nanghihinayang ka sa panahon, nasasayangan ka. Kasi pwedeng with the Nine of Swords, parang if ever na may family, ayan, the Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. So, kung may family na involved dito, you are already married, may anak, ganto ganyan. Pwedeng sayang kasi may mga bagay ka pinaghirapan, pinapaguran, or nasayang yung panahon mo sa pwedeng sa person na you feel like walang kakwenta-kwenta. Yung iba nagagalit ka, naiinis ka kasi parang you feel betrayed or nagamit or nanghihinayang ka doon sa mga bagay na. Pero hindi mo na kasi kayang balikan. No? Hindi mo na pwedeng ibalik yung mga panahon na yon na nasayang. The Hierophant is your Taurus energy. I feel this is a karmic person. Parang karma in a way na pwedeng, pag sinabi namang karma, hindi naman siya laging pangit. Kasi parang karma. Kasi pwedeng ngayon sa buhay mo na ito, merong itinuro na lesson sa'yo, sa inyong pareho. And then pwedeng ito yun. No, yung pinakarelasyon ninyo, naging way ito para matutunan mo kung ano yung mga bagay na dapat nang matutunan mo sa panahon na ito na nabuhay ka. And the Nine of Pentacles is your Taurus, Virgo, Capricorn energy. Somehow naging makulay yung buhay ninyo pareho. No, ikaw at siya. Dahil sa pagtatagpo ninyo. So, ibig sabihin, hindi pa rin naman naging tapon eh. Naging makulay yung buhay ninyo. Ganun naman talaga ang buhay. Hindi siya magiging makulay kung walang ups and down. Kung puro ups lang, kung puro masasaya lang, hindi mo siya masasabing buhay na parang, parang may kanya-kanya nga tayong istorya eh. At yun yung nagpapaganda sa buhay natin. Uniqueness of the story na kung saan naranasan or na-experience mo dito sa mundo. 'Di ba? And yun. Ganun din yun sa storya or sa mga teleserye, no? Sa pelikula, meron kang makukuha or mapupulot na aral eh. May makukuha ka doon. Ganun din sa connection nito. Meron ding aral dito. Imagine yourself kung hindi
kayo nagkaroon ng connection nito or yung buhay natin lahat is pare-pareho lang, 'di ba? Magiging maganda ba yung buhay natin kung gano'n para tayong computer, lahat okay yung buhay, kumakain, natutulog, gano'n-gano'n lang, gano'n-gano'n lang, 'di ba parang nakakainip? Walang walang story, 'no? Kanya-kanya tayo ng istorya at ito although hindi naging maganda yung experience mo dito sa taong 'to or pareho kayo, kahit papaano, sabihin na nating may mga ibang taong naging involved dito, na for example yung mga anak, 'di ba? Hindi sila mabubuhay sa mundo kung hindi dahil ninyong dalawa. Kumbaga, I'm sorry to say, ako usually sinasabi ko this is open for LGBTQIA+. Pero for now, mas nakikita na more on straight and may marriage na involved dito na wherein babae at lalaki. Pero kung LGBTQIA+ ka, kung member ka nun, maybe yung tinutukoy ditong mga anak is um, yung ano tawag dito, mga inampon, mga ganun. Kasi, or yung mga, hindi ko alam ang tawag doon, IVF ba yun? Something na binuo through the use of technology or science, ganun. So anyway, more on straight yung connection na nakukuha ko. Emotions niyo sa isa't isa. The Hangman, Page of Pentacles, and the Six of Wands. The Queen of Swords is at the bottom of the deck. Page of Cups, the Four of Swords, and the Hermit. Dalawa yung nakukuha kong energy. One of you is naghihintay ka pa rin dito sa person na ito. Yung other groups of you is naghihintay ka na umalis or mawala itong taong ito sa buhay mo. By the way, nakakita ko ng hindi ko maintindihan kung napaso. So, pwedeng recently bago ako manood sa akin ay napaso yung dila mo or may nakain kang mainit. Or, the other picture na nakikita ko is suka. So, nag-vomit. So, either something to do with that. Pwedeng ikaw ay recently sumuka or someone in your place or dyan sa bahay niyo sa kakilala mo ang nag-vomit or nagsuka bago ka manood sa akin. Or ikaw ito, or napaso yung dila. Ano man doon, kasi hindi masyadong klaro yung ipinakitang picture sa akin. Actually, it's not in the cards, no? Although I'm doing tarot reading kasi may mga images na mga pinapakita sa akin na wala dito. So, binabanggit ko na lang sa inyo. And that could be an additional sign, no? Pero kung hindi naman nangyari sa'yo, huwag mong kunin. The Hangman, I feel like yung iba sa inyo, you're waiting na naiinis ka. Ito, dalawa kasing energy, diba? Sabi ko nga yung iba sa inyo, maybe you are dito muna tayo sa mga gusto mong mawala or naghihintay ka na mawala itong person na ito sa buhay mo kasi naiinis ka, na-realize mo ganito ganyan, ang daming nasayang na panahon. Yung iba pwedeng nahihiya ka, no? Or feeling mo itong person na to ang kinuha niya lahat, nag-take advantage siya masyado sa'yo. That's the emotions na nakukuha natin sa'yo. Masyado kanyang nagamit, masyado kanya nauto. And with the Hanged Man, I feel like may mga bagay na gusto mong bumalik or maybe you're still waiting for something or someone sa buhay mo, no? And I feel like you're not letting go. And the energy is that yung iba sa inyo, you're not letting go. Maybe naghihintay ka na kusang mawala itong person na to, pero nandun yung ines or yamot. Okay, dun sa other groups of you wherein pwedeng nakaalis na sa connection or ang kakonect mo is someone na nag-take advantage sa'yo. I feel like you're waiting for something either sa kanya mismo or ibang person na ibabalik kung ano man yung mga nawala sa'yo. Now, you're looking forward for a person
na matutulungan ka or mabibigyan ka ng mga bagay na ipinagkait or nawala sa'yo. May love, time, effort, alam mo yon. Kasi nga marami nang nakuha sa'yo, so you want that na mabalik. Pero kung hindi man siya mismo ang magbalik, ibang tao. So that's the energy na nakukuha natin. And I feel like you are willing na ibigay or ipakita yung mga best na meron ka in order for that na mangyari, na maibalik sa'yo yung mga time na etc. na yun, diba? Para makuha mo yung attention ng iba. You're willing ka namang ipakita kung ano yung mga skills, knowledge, or yung mga kaya mong gawin para sa kanya. And then, yung person na kakonect, for those of you na parang still in a connection, pwedeng ganon. This person is nalulungkot siya, nasasaktan siya. I feel like ito para dun sa mga nasa relasyon pa. Page of Cups, this person loves you. Alam mo yung emotion na nararamdaman niya para sa'yo ngayon. Alam mo yung energy na parang teenager kind of energy, ganon. Alam mo naman, ng mga teenager parang yan pa yung part na parang may pagkabaliw or sabihin na nating malambot pa pagdating sa pag-ibig. Ganun yung feeling niya ngayon. Nandun yung kilig, interested siya sa'yo, this person really likes you. Pero sobrang nalulungkot siya or nasasaktan siya kasi might be may nakikita siyang naging dahilan na nakakapagpasaya sa'yo ngayon. And sobrang wala siyang magawa regarding doon. And this person, I feel like nandun yung pagsaselos. The Hermit is here. Maybe it has something to do with the home. So, pwedeng may kumukuha ng attention mo regarding a home or may mga bagay na naipoprovide may naibibigay sa'yo na parang hindi niya kayang ibigay for now ngayon sa'yo. And eto, bigyan kita ng example. Hindi ko sinasabing ganito yung situation mo. Yung iba sa inyo, for example, financially, maybe someone can provide for you financially, your parents, sabihin na natin ganun. Or ikaw mismo sa sarili mo, you can provide those things sa sarili mo na hindi mo siya kailangan. Pero nandun yung gusto niyang ibigay, pero wala naman kasi siyang maibigay. Ganun yung energy. So nakakapagpalungkot or nasasaktan siya sa mga bagay na yun. And then, of course, may pagsiselos. I can see a lot of jealousy. For those of you na iniwan, okay, doon na tayo sa direct to the point. Yung mga iniwan dyan. This person is really, I feel like nalulungkot siya. We do have here the Hermit. So, nalulungkot siya regarding a home or a house. Or regarding a child. Kasi pwedeng naiwan ka, pero may anak, may bata na involved. Yung iba. So, dun siya sa part na yung nalulungkot. And, pero wala siyang ginagawang action. I don't see any actions here. Malungkot lang siya. Okay. Kasi pwede may pagka-cut off na ginagawa yung child. So, kung umalis or nawala na itong taong ito sa buhay mo, pwedeng yung anak niya mismo, for example, na involved dito is pwedeng yung bata mismo nagka-cut off or umiiwas or lumalayo sa kanya. Nawala ng amor, ganun. So, or nami-miss niya yung mga children or yung bonding nila in the past. So, what will happen in the near future for the both of you, for the sign of Libra? The World is here. Ten of Pentacles and the King of Pentacles. Oh, I can see moving hindi ko matukoy kung yung iba kasi paglipat, pag-transfer mismo ng home or pagbabago within the home mismo. Either magpapalit mismo ng bahay, magta-travel to change location. Yung iba, sa loob ng bahay nyo mismo, there's some kind of changes na pwedeng mangyari dito. King of Pentacles.
Well, I'm seeing this as financially mas marami ang ah, magkakaroon ng magiging happy sila, or this is an opportunity for you na matutuwa yung mga tao sa kung ano yung mga bagay na merong kang kayang i-provide sa kanila. If you do have a business, maybe a lot of people matutuwa sila na for example, it's a product, halimbawa damit. So a lot of people is happy na nakikita natin na they are happy because meron silang product na wherein ikaw mismo yung gumawa, or ikaw yung like it's a satisfaction ng mga clients, customers na meron ka if you're a business person. The world is here, so I can see completion, I can see happiness. Marami ang makakapansin sa'yo kasi you are shining. Ikaw ay kakaiba. Ikaw ay glowing. You are someone na parang nakakita tayo ng kapansin-pansin ka. And in the future, marami talagang makakapansin talaga sa'yo. And the Ten of Pentacles, especially marirealize mo sa sarili mo, hindi ko naman kailangan na kung sino man para makarating ako dun sa mga bagay na gusto kong, or a lugar, or destination, or goals na gusto kong mapuntahan sa buhay ko. So this is you acknowledging that fact. Marami kang accomplishment na ikaw mismo ang alam mo sa sarili mong makakakuha noong mga bagay na yun. And you do have here the Queen of Wands, Three of Cups. I can see a suggestion or tulong ng friends. And I can see a lot of people in your life na tutulungan ka sa kung ano man yung mga endings na nangyari sa'yo. Huwag kang mangamba kung may mga bagay na mawawala sa'yo or may nawala sa'yo, kasi may mga kaibigan ka or may mga tao sa paligid mo na kahit mawala itong mga bagay or tao na ito, nandyan naman sila para tulungan ka, suportahan ka, at ibigay yung mga bagay na na nawala sa'yo, or somehow matulungan ka na some kind of replacement na mapalitan yung mga bagay na ito. Okay, so I can see you just focus on yourself. Focus on yourself. Hindi ka talaga nawalan eh. Ang totoo niyan, mas marami kang na-gain knowledge, experience, and yun na, mas nag-glow up ka. Yun ang nakukuha natin ngayon and in the near future. So focus on that. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.